So, good afternoon po. Okay po ba? Ang dami po ba natutunan? O ako din, ang dami ko natutunan. Actually, mag-share lang ako. Hindi talaga din ako pa nakakapagpa-breastfeed kasi dalaga pa ako eh. Pero ang isang ano ko lang, masishare kong testimony is, hindi ako pa nagpapasuso, pero ako po ay breastfed. Hulaan nyo hanggang ilang taon? 5? Higher? 7? Okay, 7 years old po, hindi 7 months, di ba? So, imagine niyo na yung 7 years old. Ano ba yung 7 years old? Meron ng ngipin, di ba? Ano pa? 7 years old, ano na yon? Nag-aaral na po ba yon? Nag-aaral na, di ba? Grade 1 na po ako noon eh. So, ang naging reason ko, ano-ano na nga daw nilalagay ng nanay ko para tumigil akong sumuso. Pero ang maganda doon, kahit ano po, kahit di ba 7 years old, sabi di ba hanggang 2 years lang daw. Pero naka-emphasize yun or beyond. Kasi hanggang gusto po, hanggat may sumususo, merong gatas. May gatas na lalabas. So sabi nga ng nanay ko, nagtataka nga daw siya, bakit hanggang 7 years old, meron pa rin daw gatas. So sabi niya sa akin, tumigil ka na kung ano na nilalagay. Sili, mertiolet, kung ano. Para lang daw tumigil ako. Kaya pala sabi ko, kaya pala mahilig ako sa maanghang kasi nung bata ako eh. Nilagyan niya ng sili yung suso niya. So yun, tapos sabi niya, o sige, pag hindi ka tumigil, sasabihin ko sa mga kaklase mo na sumususo ka pa. Tapos sabi ko, ay, huwag mong sasabihin. Sabi kong ganun. Tapos ako, o sige, hawak na lang. So, every night, nakahawak na lang ako dun sa suso ng nanay ko. So, yun. So, yun yung share ko about breastfeeding. So, pag sinabi ng nanay, ay, 2 years old na, wala nang lalabas. So, hindi po totoo yun. So, hanggat may sumususo, meron pong gatas na lalabas. May magpo-produce po automatic ang ating katawan ng gatas. So, yun. So, sa DOH po, ang gusto natin, ang dami na pong na-share about sa mga activities, di ba? Pero ang gusto natin is ma-sustain yung ating mga programs. So, ang gusto po natin is makaset up po tayo ng mother-baby friendly, not just in the hospital, not just in the workplace, but in the community. So, yun po yung gusto nating set up sa mga bahay na rin natin, di ba? So, most likely, lahat po dito sa LGUs, tama po ba? Within the community, tama po? So, yun yung gusto natin na sa LGU, makaset up po tayo ng mother-baby friendly community. So, question, how can we achieve a healthy and bright future for the Filipino children? Ano po ba yung pwede natin gawin para ma-achieve natin yun? Kasi di ba po, sabi nga ni Rizal, ano daw po? Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Eh paano kung yung mga kabataan ay puro mga formula fed? Alam na natin yung binanggit nila yung mga consequences, di ba? So ano po ba yung pwede natin gawin? Yes, i-promote natin, di ba? Promote, protect, and support breastfeeding and to create a mother-baby friendly community. So gusto natin, we need to establish mother-baby friendly settings. Saan po magsisimula? Siyempre sa bahay. So kaya kailangan hindi lang si mother ang involved sa breastfeeding, kundi si father. Since kasama din siya doon sa pag-create ng baby, dapat ay tulong din siya. Then sino pa po? Yung mga in-laws and yung nakatira po dun sa bahay. Then, syempre, yung gusto natin yung healthcare system. Kaya nga po yung ini-implement natin yung mga unang yakap, mga batas po natin, yung RA 7600 and yung mga RA 10028. Then yung work and public places. So yun po yung ating gustong i-establish. Lahat ng mga lactation stations, lahat ng mga companies, offices, meron po tayong lactation stations or breastfeeding rooms. And syempre, lahat tayo involve yung community. So pag-supported ng community ang breastfeeding, mas lalo pong magiging successful ang breastfeeding experience ni mommy. So sa DOH po, the DOH is the lead agency for developing standards, guidelines, and key messages on breastfeeding. It is mandated to provide capacity building for both health workers and community support and to implement a national public education awareness program on breastfeeding through, syempre, collaborative efforts, interagency, and multi-sectoral effort at all levels. Kasi hindi naman po kakayanin ng DOH lang na yun lang po ang gagawa, ang kikilos. So, kailangan po talaga namin yung support. Kaya nga po,
interagency and multi-sectoral. Kaya nga po maganda tong opportunity na to na create po ng Latch and UP for organizing this event kasi po marami din talagang gaps pa rin po, lalo na dun sa policies. Kasi syempre, limited din naman po ang manpower natin. So kailangan lahat talaga tayo involve para po ma-protect and promote and support ang breastfeeding. So yun, yung local health office, ang LGUs. So the DOH counterpart in the LGU should be able to provide the same support for breastfeeding in the workplace dun sa ating mga localities. And syempre yung workplaces, yung mag-create po sila ng mga local ordinances or yung company policies that can provide frameworks in which they should operate. So creation of communities of breastfeeding friendly workplaces. Kaya nga po sa DOH nagsacertify na po tayo ng mga mother-baby friendly workplace. So para po masuportahan talaga yung mga mothers na nagtatrabaho. Lalo na po sa Calabarzon, since ang Calabarzon po ay medyo highly urbanized region, marami po tayong mga companies sa Cavite, Laguna, and Batangas. So why do we need to support breastfeeding mothers? Ano po sa tingin nyo? Based dun sa mga presentation, bakit kailangan suportahan ng mga breastfeeding mothers? Bukod sa karapatan nila, ano pa? Para matuloy-tuloy, di ba? Masustain nila yung kanilang breastfeeding. So in sheer raw bottom line economic terms, breastfeeding may be the single best investment a country can make. So na-discuss naman na po yung mga benefits, 'di ba? So yung kagandahan. So yun yung gusto natin na mag-invest yung lalo na sa LGUs, mag-invest tayo sa breastfeeding kasi yun yung pinaka parang hindi nga siya ganun kalaki yung investment natin, pero yung impact po niya napakalaki dun sa health ng community. Then breastfeeding is of great economic value. Na-discuss na po yun. Then breastfeeding profoundly impacts the environment. Kasi nga walang waste. Zero waste ang breastfeeding unlike sa sa bottle feeding o sa formula feeding. Ilan ba yung mga gagastos? Ilang lata po ba ang dadagdag dun sa ating mga waste materials, di ba? Pero ang breastfeeding, meron po bang waste? Wala, di ba? Mag-waste lang yung wala talaga. Wala kayong maisip, di ba? So, zero waste po talaga ang breastfeeding. So, nakakatulong talaga siya sa environment. Unlike yung milk formula. Then, the cost of not breastfeeding is tremendous. So, for every 1,000 babies not breastfed, there are an extra 2,033 physician visits, 212 days in the hospital, and 609 prescriptions of 3 illness alone, yung nabanggit po ni Ma'am Inez, yung ear, respiratory, and gastrointestinal infection. So, ang dami pong mga disadvantage pag hindi talaga nagpasuso. So globally, breastfeeding can prevent 823 deaths in children younger than 5 years old. So hindi na umaabot, hindi na siya nakakapag 5th birthday dahil namatay. Dahil lang anong reason, hindi po siya na breastfeed. So 16,000 Filipino infants die each year or 44 infants die each day. So yun yung nakakalungkot dito sa ating sa Philippines. So, ito po yung gusto natin sa DOH. Gusto po natin na implement natin yung optimal infant feeding practice. So, ano po ba yung optimal feeding? So, breastfeeding immediately after birth within first hour of life, plus exclusive breastfeeding for 6 months. Malinaw po yun. Nagkakaintindihan tayo doon na no solid and no water ang ibibigay, kundi gatas lamang ni nanay. Then after 6 months, yung continued breastfeeding for 2 years or beyond. Hindi lang lagi 2 years, kailangan kasama po yung or beyond. Kasi minsan hanggang 2 years lang, pwede na yon. Or beyond po, kasi hanggat gusto ni mami ba? Ni daddy? Si baby po ang i-consider. Kasi minsan si daddy daw ayaw na po kasi ng asawa ko. So hindi po, dapat I see baby. So yun po yung optimal infant feeding. So only 1 of 3 Filipino children are breastfed as recommended. So ang kadalasan pong reason ay bakit hindi napapasuso?
Work. So, nagtatrabaho na. So, work is a major reason for stopping breastfeeding. So, maternal work or activity, including vigorous exercise, that does not undermine the quantity and nutritional quality of breast milk. Kasi minsan yung sinasabi po, di ba, na parang, ay, pa nagtatrabaho na, hindi na pwedeng magpasuso. O kaya, sobrang pagod, bawal nang magpasuso. Kasi ano daw yung nangyayari? Napapasa daw yung pagod. So, hindi po yun totoo. So, there is also an indication that working women are less interested in breastfeeding than those who are not working. Kaya nga, yung maganda po yung nabanggit ni Ma'am Ines, yung breastfeeding is 90% psychological and 10% lang physical. Kasi yung nanay, kaya talagang, yun lalo na yung mga working moms, kaya wala ng gatas. Kasi iniisip nila, ay, papasok na kasi ako sa trabaho. Paano na, sino nang magpapasuso sa anak ko? So, yun yung minsan nagiging dilema nung mga nanay na nagtatrabaho. So thus, there is a need to support working women in this aspect. So working women spend a great deal of time in the workplace during the critical window period. Ano po yung critical window period o yung tinatawag nating golden opportunity? Yung first 1,000 days. So yan po yung ating Nutrition 1 team for this year. So yung first 1,000 days of her child's life where rapid growth and development takes place. So importante po yung first 1,000 days ni baby. So the right nutrition during this period profoundly impacts a child's ability to grow, learn, and rise out of poverty. So, the effects of undernutrition are irreversible. Hindi na po mababalik pa yun. Kung na-miss mo na yung paglaki mo, hindi mo na mahahabol yun. Lalaki ka pagdating mo sa iyong, yung growth spurt, pero hindi na ganon ka tangkad. So, sayang naman, di ba? Gusto natin na magiging, Miss Universe. Paano na magiging Miss Universe ang, kung maliliit na, di ba? Hindi na pasok sa, sa height requirement. So, stunted children have weaker immune system, making them vulnerable to common illness and disease and suffer from optimal brain development, affecting their ability to learn and earn a good living as adults. So gusto naman natin na maging matatalino ang ating mga anak. So isa po yun, yung first 1,000 days para ma-address yung mga problems natin. So ano po ba yung first 1,000 days? Narinig nyo na po, sa lahat po ba nakarinig na noon, 1,000 days? Paano po ang formula? 270 days dahil, pregnancy. From conception hanggang 9 months. Then, 180 days dahil po yung sa 6 months. Exclusive breastfeeding. And pagdating po ng 6 months to 2 years, yun yung 550 days for a total of 1,000 days. So yan po yung tinatawag nating window of opportunity. So ano po ba yung mga evidence-based nutrition interventions? So ito po yung gusto natin at ito na rin po ang ating binibigay na mga services dun sa mga nanay. So una, yung ensure that pregnancy and deliveries are safe for mother and child. So kaya po wala na dapat manganganak sa bahay o manganganak na hindi po ina-attendan ng trained birth attendant. So prevent anemia in women including adolescent and teen girls. So yun po yung ating binibigay na mga supplements. So iron with folic acid. Then, pagdating naman po ng birth to 6 months, protect optimal breastfeeding practices. Ito yung counseling po dun sa mga nanay sa center. Then, enforcement and protect the milk code. So, ano po yung milk code? Yung ating Executive Order 51. Then support breastfeeding in the workplace, strengthen community-based support for breastfeeding. Kaya nga po maganda na meron po tayong mga partners like yung ating Latch and yung sa sa kalusugan ng ina at yung sa Arugaan. So marami pa pong ibang mga
NGOs and mga breastfeeding support group, yung ating mga breastfeeding Pinays, na pwede nating itap sa barangay na para sila po ang magtuturo din sa mga nanay. Kasi mahirap, hindi din kakayanin ng mga BNS, BHWs, kasi bukod po dun sa counseling, marami pa silang ibang ginagawang trabaho. So kaya po, kailangan din talaga natin makipag-partner sa iba pong mga NGOs. Then hospital and health facilities should support breastfeeding. Kaya nga po yung ating mother-baby friendly hospital initiative ay binubuhay kasi medyo nawala po siya, yung ating mother-baby friendly hospital. So yun po yung ating ini-intensify ngayon sa mga hospitals. And kasi madami na pong mga nagsulputang mga lying-ins, tama ba? Maternity clinics, birthing homes. So yun yung kailangan silang i-train din po para po i-implement talaga nila yung ating unang yakap. So, 6 months to first 2 years, yung ating continued breastfeeding, consumption of healthy, diversified diets. Kasi minsan nakakalimutan na po yun ituro sa mga nanay, yung complementary feeding. More on, yung sa infant and young child feeding, ang focus lang palagi ay breastfeeding. Kaya lang nalilimutan na si complementary feeding. Na dapat ay, pagdating ng 6 months, bibigyan na siya ng karagdagang pagkain. Kaya lang ang nangyayari ay nami-miss out, nawawala siya. So yun po yung gusto nating balik talaga at ituro talaga po dun sa mga nanay. And treat children with severe acute malnutrition or severe wasting. So marami na pong mga trainings ngayon and next year po magte-train na po ang Calabarzon kasi medyo hindi tayo priority eh. Una muna yung ibang mga sa Mindanao na mga regions, yun yung train. Pero ngayong taon po magkakandak po tayo ng management of severe acute malnutrition training. So ano po ba yung mga supportive environment natin na kakailanganin o makakatulong para po ma-protect, promote, and support ang breastfeeding? So una po yung unang yakap or the first embrace, yung ating RA 7600 or the Rooming In Act of 1992. And yung ating EO 51 which mandates you to promote, protect, and support breastfeeding. So ano po ba yung mga sanctions? Kasi minsan nakakalimutan na mayroong batas. Pero ano po ba yung pag nag-violate po tayo dito sa EO 51, ang dami kasing violations po, lalo na sa Calabarzon, madami tayong violations ng EO 51. So ano po ba yung mga sanctions under the EO 51? So individual, pwede pong makulong, imprisonment of 2 months to 1 year and or fine of 1,000 to 30,000. Individual po ito Pero pag ang company, pag yung milk company ang nag-violate, so impose the penalty for individuals on the chairman of the board of directors, president, general manager or partners, and or persons directly responsible. So lahat po, from the medrep hanggang dun sa sa president, kasama po yan dun sa violation, dun sa kaso. Kahit na ang involved lang yung medrep kasi sakop niya yung company, under niya yon, yung company na yon. So rin po siya, magpe-penalty din siya. Then suspension of or revocation of license, permit or authority for pursuit of business. Yung business permit ng company na mag-violate po ng EO 51. And for the health worker, yung mga health worker na ma-involve po doon sa EO 51, ano po ang parusa sa kanila? Revocation of license, permit or authority for the practice of profession or occupation. So yung mga lisensya, makukuhanan po ng lisensya. So sayang naman, 'di ba? Pinaghirapan mo 'yun ng ilang taon tapos mag-violate ka lang, tumanggap ka lang ng ballpen dun sa milk company na picturean ka. Ni-report ka dun sa FDA. 'Yun. Tatawagan ka. Yun, pwede ka na po, tapos magulat ka na lang, meron ka na lang marireceive na, letter galing sa FDA. So, yun po yung isang, maganda pong batas na kailangan lang i-implement. Napakaganda po talaga ng EO 51, kaya lang, yun nga lang sa implementation, yun lang tayo kulang. So, kaya,
Ito rin, meron pa din yung fine ng 1 million pesos, or recall of offending product, cancellation of the certificate of product registration, revocation of the license to operate of concerned company, blacklisting of the company to be furnished the DBM and the DTI for repeated violations. And pag umulit pa rin, hindi pa niya, ano yun, pag hindi pa rin siya nag-action, another 2,500 per day ang charge doon sa company na hindi pa rin susunod. Kung nabigyan na sila ng letter na i-pull out yung mga products, ganyan, o i-stop na yung advertisement, pag hindi sila sumunod, meron po silang additional charge na 2,500. So, sino po ba ang pwedeng mag-report? Sino po ba ang nagmo-monitor niyan? Ang nagmo-monitor po kasi yan is FDA. Kaya lang, since hindi naman po kaya din talaga ng FDA dibutin lahat ng mga areas ng buong Pilipinas. So, kailangan po namin ng inyong support. So, sino po ba ang pwedeng mag-report? Anyone who is committed to protecting and promoting breastfeeding. So, napakadami nga pong ngayon sa mga social medias. Kaya yung iba, ingat-ingat din yung kasi doon po nahuhuli yung iba. Kasi nakikita, ay may mga ganitong symposium, tapos sponsored ng ganito. So, yung mga breastfeeding advocates natin is very, talaga, active talaga. So, may screenshot lang yun, may isi-send lang nila yun sa FDA. Pwede na po kayong tawagan ng FDA para po tanungin kung ano nangyari. Tapos kung hindi pa rin po kayo sumunod, yun na nga. For sanction na kayo. So ano po ba ang kailangan? So kailangan lang po yung monitoring form, i-fill up yung date, place where violation was found or seen, specific location, kung sa health facility po ba, sa store, sa TV ad, sa radio, tapos kung pwede po makakuha kayo ng sample ng product o yung picture. Tapos po i-upload niyo siya dito sa website. So kung nakita niyo yung sample na parang pwede niyo yung kunin yung sample, bilhin, tapos yung resibo ipapa-LBC or papa-ship niyo doon sa papadala niyo po dito sa FDA sa Alabang. Yun po yung office ng FDA. So, yung website po niya, yung www.milkcodephilippines.org. So, very active naman po yan at pag may mga violations po, talagang nire-respondehan din po yan. Pero syempre, may due process naman. Pero pag talagang nag-violate po talaga kayo at malaki ang ang ebidensya na po kayo, yun nga, yung nag-violate sa marketing ng breast milk, yun nga po yung sanction. So, gusto niyo po ba, may gustong makulong? Wala naman, di ba? So, kailangan po talaga na kasi sabi nga po, ignorance of the law is not an excuse. Sabi, hindi ko po kasi alam ko sa EU 51, ang sakop lang ay yung sa pambata lang, yung pala, hindi pala. Kasi malawak po ang sakop ng EU 51. Basta minamarket yung basta kahit hindi po directly na minamarket yung product, pero under siya ng milk company, may conflict of interest po kasi doon. So, sakop pa rin naman siya. Kahit na pang-adults yung mga minamarket nila, sakop pa rin po yun. So, basta yun nga lang, dapat talaga ay lang gagawin natin? Promote, protect, and support breastfeeding lang. Huwag nang makikipag-usap pa dun sa mga medrep. Kasi minsan yung mga medrep, po yan sila, persuasive Talagang pupunta po talaga sa health center at mangungulit. Then yung breast milk production will be sustained by regular emptying of the breast separation and directly breastfeeding whenever possible. So po yung ating batas dyan, yung ating RA 10028. So yung Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 supports breastfeeding by mandating workplaces to provide space and time for breast milk expression. So po ba yung mga sample natin ng setting up of lactation station? Hindi naman po kasi kailangan na specific room ang i-allocate talaga. So, pwede naman pong iba't ibang models. Depende po dun sa available space ng inyong office. So, pwedeng model 1, yung ganyan, model 1, so a corner shielded with screen, ensuring privacy for an employee to express milk, foldable or movable divider or tall cabinet. So, basta ang importante, hindi po siya located saan? Sa toilet.
Kasi nga, syempre, kakain ka ba sa CR? Hindi naman, di ba? So, yung baby mo, ganun din. Dapat ay sa malinis mo siya i-express yung iyong gatas dahil pagkain yun ng iyong anak. So, express milk kept in containers and stored in coolers, brought along by the mother, or a comfortable chair and small table well ventilated. Basta ang importante po, merong privacy. Ano pang pwedeng model? Ito naman kung may clinic, dun sa clinic, pwede naman pong ganyan ang gagamitin lang. So, near sink but not be located in the toilet. May or may have refrigerator. Express milk to be stored in coolers brought by mothers or supplied by the company. Comfortable chair, small table, basta po well ventilated. Ito rin, pwede din private room kung kaya po na may sarili talagang kwarto. So, sink with running water, small refrigerator, locker to store equipment. Kung pwede rin po electrical outlets kasi may mga mothers din po na may pump. So, pwede silang mag-pump doon. Then, comfortable chair and table, well ventilated. So, madami po tayong mga models na pwede. Basta kasi ang reason ng mga companies, wala kasi kaming available space. Hindi naman po necessary na talagang magpa-construct kayo ng isang kwarto. Basta kung ano lang po yung pwedeng space, basta ang importante, merong privacy si mommy. At doon siya makakapag-express at makakapag-store ng milk niya. Kasi syempre kung 8 hours siya doon, kung wala siyang sariling cooler, dapat meron pong i-provide na cooler yung company or refrigerator para doon po niya i-store yung gatas. So, saan naman po kukuha ng budget? So, ito po ay God, pwede po siya i-charge sa God. Dahil pang pang mothers, di ba? Pang babae. So, yun yung natin. So, 5% of the total budget to mainstream gender perspective in policies, programs, and projects. So, pag tinanong kayo kung saan kayo kukuha ng budget, saan? Sagad. Sagad. Sagad na. Sagad na pala yung budget. So, yun. Kasi pursuant sa Magna Carta yun, RA 9710. So, yan po yung pwede nyong i-justify na source of fund. Then meron din po tayong mga policies. So sa DILG, Memorandum Circular Number 2011-54 includes compliance with RA 10028 as part of private establishments, business permit and requirement. So noong April 2011 pa po ito. So implementation and monitoring of national policy on breastfeeding and setting up workplace lactation program. So yan po yung mga pwede nyong references for setting up your lactation stations. And meron din po for private companies, ang DOLE naman po ang nag-monitor din sa kanila. So, meron po ang DOLE na Labor Law Compliance Assessment Checklist. Incorporates the provision of lactation stations and lactation periods. Kasi dapat magpo-provide sila ng 40 minutes additional break. Paid yon, hindi yun ibabawas sa regular niyang break. So, this tool is used by the labor law compliance officers during assessment visits to establishments to monitor and ensure compliance with labor standards. So, yan yung sample ng ng checklist nila. So, kasama doon, kung yung company na to ay may lactation station, check nila yon. Kung wala, babalikan nila yan at hindi nila yon bibigyan ng permit. So, alam naman po natin, SDGs, yung ating Sustainable Development Goals. So, hindi lang po dun sa number 2 and number 3 ang breastfeeding. So, marami pong SDGs ang nagsusupport sa breastfeeding. So, yung inclusive, sustainable, equitable, environmental friendly, life-saving, and economic driving yung ating breastfeeding. So, overall benefits, alam naman na po natin yan. So, ito po yung gusto nating gawin ninyo. Magkaroon po tayo ng model breastfeeding community. O sana lahat ng inyong barangay sa inyong areas ay mother-baby friendly. So, ano po ba ang kailangan natin doon? So, syempre, mothers or families practice appropriate infant and young child feeding. So, marami na po tayong mga kinonduct na trainings ng infant and young child feeding hanggang sa sa barangay level. So, ang gusto na natin doon ay makagawa na po tayo ng support group. So, there is a local ordinance for milk code enforcement. So, kung wala pa po doon sa inyong areas, magawa po tayo ng milk code enforcement ordinance. Setting up community support groups
promoting, protecting, and advocating for appropriate breastfeeding and infant feeding. Health workers and birth attendants have knowledge and are able to support and promote appropriate breastfeeding or infant feeding. Counselors or community support group leaders are active, have strong link with the health center, are able to monitor, support, and encourage appropriate infant feeding from pregnancy onwards. And yung model community, ina-enforce talaga nila yung milk code na dapat yun nga yung nakita kanina nila, ma'am, di ba? Yung mayroong nagtitinda ng milk formula dun sa mga sari-sari store. So kung mother-baby friendly community tayo, dapat dun sa mga tindahan, wala na pong magtitinda ng mga formula milk. Kasi syempre, kung nakikita nila yon, may access yung mga nanay, bibili sila. Pero kung wala silang access, breastfeeding lang talaga ang kanilang option. So, no milk company supported activities. Kasi may ibang mga milk companies na sinusuportahan, barangay assembly, sports fest, kunyari ganon, tapos nakalagay yung kanilang pangalan ng kanilang company. Pero walang pinopromote na products, pero yung company nandoon, sponsored by ganito. So, violation yon ng EO 51. Then, no health workers promoting infant formula. Kasi may iba pa po nakarating sa amin ng mga midwives, yung mga ganyan, mga sa health workers, yung mga nag-recommend ng, sabi, ay kung di mo na kaya mag-breastfeeding, bibigay pa ng specific brand. So ano yun? Another violation yun of EO 51. So kung hindi nga siya makapagpasuso, dapat tuturuan mo siya ano ba yung proper technique kung nahihirapan siyang magpasuso. Hindi yung magre-recommend pa ng ng gatas. So, no posters or other related with baby food products in the public places. Kasi minsan, may mga milk companies din na magbibigay sila ng IEC materials about breastfeeding, pero nandun yung pangalan ng company. O kaya may mga logo lang, o kaya yung logo lang nila. Kahit logo lang, alam na natin yun eh. So, yun. Bawal din po yung mag-display sa ating mga centers or sa barangay hall. So, paano tayo magsisimula? So, ano po ba yung gagawin? So, syempre, i-present yung concept sa barangay council, yung ating barangay nutrition committee, health center, staff, and other health facilities, school, workplaces, and other places in your barangay, existing groups, yung mga NGO partners. Yan, importante yan, kasi hindi lang kakayanin ng barangay officials. So, kailangan din natin ng ibang partners na involved sa breastfeeding o yung mga women's group dun sa inyong area. Then mag-create din tayo ng plano. Ilan ba yung merong buntis pa sa inyo at ilan ba yung mga nagpapasuso? Ano ba yung bilang ng mga nanay na nagpapasuso? Ilan yung mga bilang ng nanay hindi nagpapasuso, yung mga milk formula ang gamit nila? Para yun yung itatap natin for counseling. Then, discuss structure and resources needed, yung mga IEC materials. Then, identify how each one of them can help in setting up the model community. Kung kailangan nyo ba ng training o more on mga ang tawag dito, counseling lang dun sa mga nanay kasi train naman na kayo. I-implement na lang yung proper counseling dun sa mga nanay. Kung kulang ng IEC materials, ano po ba yung mga information na kailangan ninyo para matulungan nyo yung nanay. Then, organize community assembly to inform the community para po makuha yung involvement ng community. Then, select breastfeeding counselors from each one, for each purok or sitio. Then, train, orient, and selected breastfeeding counselors. So, kaya nga po, napakaswerte din natin dito sa region. Meron po tayong mga partners, yung Latch, yung yung Arugaan, para matulungan tayo, para yung mga kulang pa nating mga trainings, maipo-provide nila. So, ano po ba yung function ng counselors? Identify mothers with infant and young children with 2 years old and pregnant women. Give counseling to target mothers in groups or individual and home visits. Then, syempre, yung reporting and monitoring. So, yun lang naman, basic lang. Pero ang natin doon is ma-implement talaga natin yung ating, ano po ba yung goal natin? Yung paulit-ulit na sinasabi, simula kanina, ano yung goal natin pagdating sa breastfeeding?
promote, protect, and support. So yun lang naman po ang gusto nating mangyari sa breastfeeding. So, okay lang ba? Sabay-sabay natin basahin? Let's make sure that all women who choose to breastfeed have the protection and support they need from their governments, health systems, workplaces, communities, and families. So yun po yung gusto natin, na lahat ng mga nanay na gusto magpasuso ay suportado, protektado, at masaya. At organisado. Yun ang pain talaga yun sa. So, it's time to take up the challenge. So, ngayon po, challenge ko kayo, lahat kayo na nandito. So, yun yung natin, after nitong forum, ano bang mangyayari? So, yung challenge po sa atin is, let's start a new generation of smarter Filipino children. Na, breastfed. Oo. So, yun po yung gusto natin, na lahat ay, masaya, na malusog, 'di ba? Malusog ang mga bata dahil nagpapasuso at napasuso ng kanilang ina. So, yun lamang po. Salamat.